Nagdaos pa rin ng pagdinig ang minorya sa Senado kung saan humarap ang umano'y 18 ex-Marines at nag-akusa sa iba't ibang mga personalidad na hinatiran umano ng pera mula sa flood control. Inakusahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang media na bayaran. Kumuha nga tayo ng pananaw mula kay Attorney Barry Gutierrez, political analyst at dating congressman. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, Ma'am Nina. Magandang hapon, Sir. So, Attorney, sino po ba talaga ang Senate President natin ngayon? Meron ba? Mukhang wala. Kasi tingin ko valid yung naging deklarasyon ng quorum kahapon nung SB 11 dagdag si Senator Chis Escudero. So yung kanilang deklarasyon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at yung kanilang paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore ay legal at sang-ayon sa ating konstitusyon at sa rules ng Senado. So, maaaring wala pa silang boto para maghalal ng bagong Senate President. Pero yung pagkakatanggal dun sa dating mga opisyales, kasama na yung mga iba't ibang chair ng iba't ibang komite at paghirang ng mga bagong chairman ito mga komite na ito ay legal at sang-ayon sa ating batas. At ngayon nga, may dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itong si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta ngayon. At ito namang inaasahan nating pagdinig ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes. Paano po ito? No? Nakaka-confuse para sa ating mga kababayan. At hindi ba tuluyan ng nabasag ang kredibilidad ng Senado? Palala ng palala ang sitwasyon. Talagang nakakagulo, di ba? Kaya nga tingin ko hindi na dapat sana pinagpatuloy ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanilang hearing kanina. Kasi klaro naman dito na wala na silang numero. Kaya naman bago pa yung nangyaring botohan kahapon, 2 araw na silang hindi humaharap sa plenaryo dahil alam nila na wala na silang botong hawak. At alam nila na malamang sa malamang kung sila ay magpapakita ay sila ay matatanggal sa pwesto. Pero nga, nangyari na yung kahapon, tumawid ng linya si Senator Chis Escudero at nagkaroon ng quorum para sila na ay matanggal. So ako, malinaw na yung nakasulat sa pader na si Senator Alan, kahit na sinasabi niyang paulit-ulit na siya pa ang Senate President, wala na siyang suporta ng kanyang mga kasama. So yung kanilang pangungulit pa dito na sila pa daw ang may hawak ng blue ribbon, sila pa daw ang ako, wala na yan sa realidad eh. At parang dapat siguro sa puntong ito, unahin na nila yung ikabubuti ng institusyon, tanggapin na nila na wala silang suporta, meron ng bagong mayorya. Dahil nga, gaya nga na sabi mo, Ma'am Nina, nakakagulo lang lalo eh. Pag pinipilit pa itong ganitong mga kalakaran. Oo nga po, pero parang kung pag-uusapan si Senator Alan Peter at saka yung kanyang kasaysayan or history, hindi siya agad magbaback down. Parang madaling sabihin at sabihin sa kanya na bumaba na siya, pero malamang sa malamang ay hindi niya po ito gagawin hanggang sa kahuli-hulihan. Totoo naman, hindi na ginawa yan sa House, nung House Speaker siya at meron silang malinaw na usapan ni Speaker Lord Alan Velasco. So baka nga bahagi na ng kanyang personalidad yung hindi madaling maka-let go ba ng mga bagay-bagay. At bakit po kaya pinipilit nila itong flood control anomaly gayong hindi naman sila pumirma sa partial Senate Blue Ribbon Committee report ni former Chairman Senator Lacson? Iyan nga yung isang pinagtataka ko eh. Diba? Dahil sinasabi nila na ginagawa nila ito para ipagpatuloy ang tila nakalimutang usapan tungkol sa flood control. Pero para malinaw, si Senator Ping Lacson, nung siya ang namumuno ng Blue Ribbon Committee, naglabas ng report. Pumirma yung ilang mga senador, pero itong grupo ni Senator Marcoleta, ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi sila pumirma dyan. At ngayon, sasabihin nila na interesado silang buhayin. So, mukhang klaro na ang habol nila dito ay hindi mabuksan yung issue muli ng flood control, kundi dalhin yung usapin ng flood control tungo lang doon sa mga taong gusto nilang tamaan. Halimbawa, klarong-klaro, maski pagbatayan natin yung original na affidavit nitong 18 Marines na ito, nakapangalan doon si Senator Loren Ligarda, nakapangalan doon si Senator Mark Villar. Pero kanina,
parang hindi ko na yata narinig ang pangalan nitong dalawang senador na ito. Dahil ba ito ay kasama na nila sa kanilang grupo, kaya hindi na nila binabanggit. At pangalawa, yung mga ibang binanggit dyan sa report, sa testigo ng mga Marines na ito. Talagang hindi ko maatim na mapaniwalaan eh. Si Congresswoman Laila de Lima, na hindi pa senador bago mag-2025. Si Father Clavi, yung mga members ng Makabayan Bloc. Parang ako, hindi ako makakapaniwala na ito yung mga tipong tao na masasangkot sa korupsyon na pagnanakaw. May malinaw at may klarong track record dyan mga yan sa hindi lang sa pagtutol at pagkontra sa korupsyon, pero pagtugis dun sa mga taong korupsyon. Ako, madaming mga medyo incredible paniwalaan dito sa kanilang pinipilit ilabas na bersyon ng flood control na kwento dito sa Blue Ribbon Committee o supposed Blue Ribbon Committee na ginawa nila kanina. Opo, and Attorney Barry, dun sa mga nagbitaw ng mga salita na yun, yung mga 18 Marines, kanina narinig ko sa interview, one of the senators na pinangalanan, si Senator Erwin Tulfo, kesyo kakasuhan daw niya sila. So pwede po bang kasuhan itong mga nagsalita kanina ng mga miyembro ng Marines, yung 18 ex-Marines? Well, kung klarong meron talagang kasinungalingang binanggit ito under oath, di perjury yan. Pinaka-klaro. Kung lalabas na dahil nga ginawang public ito, pwedeng kasuhan ng libel o cyber libel. So, madami mga options doon sa panig ng mga taong dinawit nila dito ang mga pangalan. Kasama na nga si Senator Erwin Tulfo na naintindihan ko kung bakit medyo ngit-ngit na ngit-ngit siya dito nga sa mga pangyayaring ito. Opo, at pati na rin si Senator Tito Soto. Narinig rin po natin yung kanyang pahayag, no? Pati yung kanyang EA ba yun na sinabi niya na namatay noong bago pa man mangyari itong sinasabi nila, no? Ay kaya galit na galit rin siya kanina. Pero kapansin-pansin rin po na wala ang ibang senador mula sa bagong minorya. For example, si Senator Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Bongo. Ano po ang basa nyo dito? Ako, kung kailangan pa natin ng dagdag pang patunay na wala ng suporta at wala ng numero sa likod ng supposed Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano, nakita na natin yon kanina. Sa ordinaryong bilang klaro na 12 na yung hindi sumusuporta sa kanya. So dapat meron pa siyang 10 boto. Pero kanina, doon sa 10 dapat nasa hanay niya, 4 pa yung hindi nagpakita. So mukhang klaro na sa puntong ito na wala na talaga siyang suporta para sa kanyang liderato ng Senado. At yung patuloy niyang pagkapit sa pwesto ay siya pa ang nagiging source ng kaguluhan dito. At kung totoo yung sinasabi niya, na ang interes niya dito ay ang interes ng institusyon, gusto niyang itaguyod ng konstitusyon, gusto niyang itaguyod ang interes ng taong bayan, nagsisimula yon sa pagtanggap niya na hindi na sila yung majority at bitawan na niya itong posisyon na yan. Dahil sa katotohanan, ako, babalikan ko to Nagsimula lalo itong gulong ito nung hindi sila pumasok ng 2 araw. Noon lang ako nakakita sa buong kasaysayan ng Senado o anumang legislative body sa ating bansa na kayo supposedly yung majority, pero kayo yung hindi nagpupunta para gawin yung inyong trabaho. Kasi kung talagang naniniwala ka na meron kang numero, nasa iyo talaga yung suporta ng karamihan ng iyong mga kasama, di humarap ka. Doon kayo magdebate, doon kayo magsagutan, o meron kayong hindi pagkakasunduan. Sila yung umiiwas Tapos nung nakakuha ng numero yung kabila, biglang ang sagot niya ay, well, Facebook Live. Tapos itong hearing na sila lang. So ako, klaro na dito yung dapat niyang gawin. Sana mahanap niya yung pruweba sa loob ng kanyang sarili para gawin na yung tama. Dahil hindi nakakatulong sa ating bansa, hindi nakakatulong sa Senado, hindi nakakatulong sa buong gobyerno po ang patuloy na pagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan sa ating Senado. And Attorney Barry, kung i-insist talaga nitong dalawang Blue Ribbon Committee, yung kanilang mga komite, no? At ini-insist ni Senator Alan Peter na siya pa rin ang SP, ano? Maaari bang ilapit na ang sitwasyong ito dahil walang nag-give in no, sa Korte Suprema? Well, ako yun ang ini-expect kung gagawin dapat nila Senator Alan. Kung talagang meron silang hindi sila sumasang-ayon doon sa nangyari kahapon.
tingin nila yung kanilang pagkakatanggal sa kanilang dating pwesto ay mali. O si Senator Pia, nakita ko hawak yung rules ng Senate, nagtuturo kanina. Huwag nilang daanin sa social media, di ba? Mag-file sila ng kaso sa Supreme Court. Yung pinagbabatayan ng bagong majority kahapon na kaso, itong kaso ng Abilino versus Cuenco, ganun ang nangyari doon. Tinanggal yung dating Senate President, naghalal ng bagong Senate President. At anong ginawa nung natanggal? Siya ang naglapit sa Korte Suprema. So kung talagang meron silang pananaw na ito ay mali, at talagang nasa side nila, nasa panig nila ang saligang batas at ang rules ng Senado, edi sila ang magsampa ng kaso kaysa sa nanggugulo lang sila ng ganito. Nanalo pa ang nagdadagdag ng kalituhan, lalo pa nagpapatagal nitong crisis na ito, at hindi nagbibigay ng anumang linaw sa anong pupuntahan ng Senado, lalo na sa mga araw na ito. Pero para mas madali siguro, baka pwede nang kahit may isang senator dyan sa grupo ni Senator Cayetano na lumipat para, di ba, sabi naman niya, pag naging 13, magi-give in naman siya. Sino kaya itong senator na to? Tingnan natin. Ako, narinig ko yung pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kanina. At sana nga, tama yung sinasabi niya na kapag medyo humupa na ang emosyon, makapag-isip ng konti yung mga ibang nasa dating majority na ngayon nasa minority na, para matapos na lang yung usapan, yung isa sa kanila lumipat na, ipahayag na lang ang kanilang suporta para kay Senator Sherwin Gatchalian para kung anumang duda pa na pinipilit nung kampo ni Senator Cayetano ay matigil na, di ba? At makapag-focus na ulit tayo dun sa mga napakaraming pangbagay na dapat asikasuhin ng Senadong ito. Okay, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo, Ma'am Nina. Maraming salamat.